Hey yo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayo napakainit na reaction video about nga dito sa pagtakbo ni Diwata ngayon 2025 na pang-apat nga siyang nominado dito sa party list mga kapenyo sa mga vendors. At dito mga kapenyo, no, nagsalita na etong si Maagago para nga turuan, no, etong si Diwata at mamulat nga siya sa kanyang pinaggagawa dahil nga alam ni Maagago na talagang ginagamit lang siya ng mga kaparty list niya. At tara mga kapenyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay natin panoorin dito kay Maagago. What's up, man? Tandaan nyo, uulitin ko lang, fourth nominee ng nominee, vendors party list. Ano pong ibig sabihin ng fourth nominees para sa mga hindi nakakaalam? Sa isa pong party list, meron niyang first seat, second seat, third seat, fourth seat. So ngayon mga kahombre ko, fourth seat siya. Ibig sabihin po, nasa pinakadulo siya. Ibig sabihin po, ginagamit lang siya nung una at nung pangalawa. At yun po ang backer ni Diwata. Yung dalawang politiko na yun. Okay. O namomolitika na yun. Kasi at the end of the day, ginagamit lang po nitong dalawa na to yung kasikata ni Diwata. So yeah mga kapenyo, no, maliwanag pa sa sikat ng araw ang sinasabi nga ni MG rito na malinaw na ginagamit lang etong si Diwata ng mga kaparty list nga niya para dito sa mga vendors dahil walang kakayahan pala ang fourth nominee at third nominee na makapagsalita. Kumbaga yung una at pangalawa lang. So it means ginagamit lang talaga yung fame, no, ni Diwata dito na kung saan alam naman natin kilalang kilala si Diwata ng mga tao. Sabi ko nga sa mga nakaraang vlog ko na kahit na palubog na si Diwata tumatak na sa isipan natin basta Diwata Apares overload yan. Lalong-lalo na ngayon, ang vendor party list, ang kanyang tinakbuhan, connection pa rin sa kanyang pagtitinda. So dito talagang malinaw, no, na parang ginagamit nga lang siya nito, no. Kakayanin ni Diwata mabitbit itong vendors party list, then good, di ba? At pag nanalo po sila, silang dalawa lang po ang magkakaroon ng seat sa Kongreso. Hindi si Diwata kasi okay. Tandaan, pang-apat po si Diwata. Pang-apat lang kasi siya. Naaawa ka ba? Naaawa ka ba kay Diwata? Huwag mo siyang iboto kung naaawa ka kay Diwata. Because dito pa lang sa nasabi ko na fourth nominee siya and yung first two lang ang magkakaroon ng boses once na manalo sila. Ibig sabihin mga kahombre ko, ginagamit na naman siya. Exactly tulad ng mga nakaraan ng sila Alvin TV, Art TV, kung naaalala nyo itong mga tolongges na to, no? Pag wala ng... mga tolongges sa po. Naalala ko nga yan si si Art TV tsaka yung Alvin TV, talagang gatas na gatas siya no. Kumbaga, lagi na lang no sa lahat ng desisyon ni Diwata parang nagagamit siya palagi mga kapenyo. Ngayon naman, dito naman sa kanyang pagtakbo. Fame, wala na pong babalik-balik dyan kay Diwata because yung binebenta niya naman is just normal pares. Everybody needed Diwata's hype, including me. Okay? Kaya namin siya ginamit. And now, gagamitin po ulit siya for the second time sa politika naman. Diwata doesn't know a damn thing about politics. Pero still, pumasok siya because of his name. Nobody cares kung ano ba namang mabibigay ni Diwata. Ang alam lang ng lahat, vendors party list, tas Diwata. Okay. Sure to, ipaglalaban nito mga karapatan namin mga vendors. No. Kasi at the end of the day, wala po siyang boses. So ito yung maganda kay Maagago, no? Kumbaga dumadami rin yung iba, lalong-lalo na doon sa mga vendors natin na nanonood ngayon at kay MG rin, napakarami po talagang hindi alam, no, yung tinatakbuhan ni Diwata. So ngayon, tumakbo nga itong si Diwata, yun naman pala wala siyang boses, no? Kumbaga hindi siya pwedeng magdesisyon kaagad-agad dahil yung una at pangalawa lang, no, yung pwedeng makapag-desisyon nito even though na pang-fourth siya. At kahit yung pan-third nga walang pag-asa mga kapenyo, no? So, doon sa mga umaasa na vendors na matutulungan ng Diwata, medyo tagilid po tayo, no? Sad to say. Ang may boses po is yung first nominee at second nominee. Oo, yun pala yun. Goodbye. Ganun pala yun mga kapenyo, no? Kasi hanggang sa dulo mga kahombre ko siya po ay nagamit.
Pagsasabihan na naman ba kita, Diwata, tulad ng ginawa ko nung panahon na yon na wala kang YouTube channel at hindi mo pinagkakakitaan ng views mo? Sige, magiging seryoso. Oo, Diwata, sabihan mo siya. Baka wala ka lang idea kung ano yung pinapasok mo. So ito ay ang mundo ng politika. Kung noon pa lang, nung kasikatan mo, wala ka na sa mood harapin ang mga tao, kokonti pa lang yon, Diwata. Because you need to be present to your people. Lalo na kapag nanalo ka. Alam mo ba kung gaano karaming milyon na tao ang vendor sa buong Pilipinas? And you are running for national, man. National to. Kasi party list to eh. So you should know na kung back in the day, nagpapapicture ka sa 200 tao, this time if you win, magpapapicture ka sa 1,000 at putang ina baka mga 10,000 tao per day. Plus, kailangan mo pang tulungan, kailangan mong dinggin yung mga problema ng mga kapwa vendors mo. Can you do? May punto, mga kapengyo, no? Yung sinasabi ni MG rito, na kung saan alam naman natin, no, na naging suplada nga, no, etong si Diwata nung kamakailan lamang na kasikatan niya, mga kapengyo. Nandyan pa yung mga tumatak sa atin, no, yung mga lilipas din yan. Sige, diyan ka lang. Yung mga ganun salita ni Diwata, no, na kung saan nagsusuplada siya sa ilang tao pa lang, no. Dito sinasabi nga ni MG na pag nanalo ka ngayon dito, mas marami, mas dodoble o triple pa ang mga pwedeng magpa-picture at humingi ng tulong sa'yo, na kung saan baka nga hindi kayanin ang pasensya mo, no? So dito natin malalaman ngayon, mga kapengyo, kung talaga bang sinseryo si Diwata sa pagtakbo o naudyukan lang siya. To the patience that you have, I don't know kung tatagal ka. I don't know kung magkakaroon ka ng patience. Baka dito madurog at masira ka na ng tuluyan. Kasi definitely, marami laging camera ang nakapalibot sa'yo. And everybody's waiting for your downfall. Now, nagkaroon ka ng matinding downfall dahil din sa'yo, sa kagagawan mo. And now, you are aiming for a second one, but this one is not gonna be good. Medyo mahirap na to kasi alam naman natin, mga kapengyo, no, pagdating sa politics natin, kailangan mo ng haba ng pasensya. Talagang kailangan mo pakikinggan mong maigi, no, yung mga sinasabi ng tao sa'yo. At syempre, hindi ka rin pwedeng basta maniwala ka agad. Meron kang pwedeng paniwalaan, meron hindi. Kumbaga, talagang dito masusubukan, no, yung haba ng pasensya neto ni Diwata. Kasi una sa lahat, mga kapengyo, no, nakita naman natin yung mga naging ugali nga ni Diwata noon, which is binago naman niya, no, nagbago siya, pero huli na ang lahat kasi bumagsak na siya noon, downfall na nga niya yon. Pero ngayon, ang paggamit na lang sa kanya ng ibang politiko ngayon dito is yung pangalan niya, na kung saan tumatak na sa atin lahat. Pag sinabing Diwata, pares overload yan, no? So dito parang kaya pinaharap mismo etong si Diwata dito para talagang lumakas yung party list nga nila. So gets ko na yung pinupunto ni MG rito, no? I really hope at least naman na ipaliwanag sa'yo ng mga bossing mo sa taas, yung first and second nominee, kung ano ang nag-iintay sa'yo once na you guys win here. Kasi if you win knowing nothing, grabe yan. Malaking disappointment yan para sa mga tao. Totoo, hindi ka pwede magsalita Isa pa, Diwata. Nakikita ko naman ikaw Nakikita ko yung mga video mo. Ganun pa rin ang buhay mo. You are doing live, kumakain ka ng ganto, nasa shop, nasa negosyo mo ikaw, pe-prep ka ng mga pares. Hindi ba dapat sa mga panahon na to, pinag-aaral ka nung first and second nominee nyo? Para hindi ka nakakahiyang haharap sa publiko every single time na pagsasalitain ka. Kung ano ba talaga ang ipinaglalaban mo. And kumbaga, ibig sabihin ni MG rito, parang dapat ino-orient siya, no? Bukod doon sa mga negosyo niya, dapat na-orient talaga si Diwata dito habang maaga pa. Kasi 2025 pa So, kahit papano para magkaroon siya ng kaalamanan, no? Na ipaglaban yung kanilang party list. At dito nga, mga kapengyo, kita naman natin sa mga ilang live nga ni Diwata, nandun lang siya sa negosyo niya, no? Totoo din na yung sinasabi ni MG, para at least magkaroon siya ng kakayahan, no, na makasagot. Lalong-lalo na nga, no, sabi ko mga nakaraan, di ba? Pag si Karen Davila, no, ang nag-interview rito at one-on-one lang sila, yari talaga
no? Dito si Diwata, maniwala kayo sa akin. Dahil sa totoo lang, no, haba talaga ng pasensya ang kailangan niya at talagang kailangan rin niya ng determinasyon dahil sa pagtakbo na ito. Hindi nga to yung sinasabi ni Rendon, no? Hindi to yung magluluto ka lang. Mas mahirap na stage ito. Kaya nga si Rosmar talagang todo pigil, no? Itong si Rendon Labador. For you to have more knowledge sa ating mga articles para naman magkaroon ka ng idea sa tunay mong karapatan. Yes. Hindi yung ang ipaglalaban mo yung baluktot na katwiran mo. Yes, yung kumbaga ibig sabihin ni MJ yung mga bumubulong lang sa kanya. Siyempre, alam natin marami talagang lalapit na vendors dito kay Diwata, no? Lalo na pag nanalo siya. Unang-una sa lahat kasi alam naman natin na talagang yung vendors talagang nagsasakripisyo sila. Minsan nga pinalalayas pa ng mga MMDA yan pagka talagang pakalat-kalat sa kalsada, no? Yun yung mga talagang kailangan alamin ni Diwata. Real talk po yan. Tulad nun, di ba? Sinasabi mo na kapag may nagpaparada sa'yo, ikaw lang ang napapansin. Pero nagtatanong ka, bakit ikaw ang pinag-iinitan? Bakit hindi yung kabila may nagpaparada pa rin? Yes. Baluktot na paninindigan yon mga kahombre ko. Kung talagang nasa ayos ka at may alam ka sa batas, you know na may parking ka. So, dapat wala talaga doon. Hindi ka na pwedeng makipaglaban sa mga traffic enforcer. Manahimik ka, sundin mo sila. Yun ang sinasabi ni MJ rito, no? Real talk talaga, mga kapengyo, na kung saan nag-viral video pa nga yan, yung pinalaya si Diwata doon at talagang pinabidyohan niya, no? Yung isang MMDA doon na talagang pinag-initan niya, sinasabi niya ba't pinaalis doon? Kasi nga bawal, no? Dapat talaga, alam din natin yan, sumusunod tayo sa gobyerno. Pag bawal, bawal talaga. Alam nyo dito sa Taiwan, mga kapengyo, pag bawal, bawal talaga. No, walang lagay-lagay dito. Pag mali ka talaga ng parking dito, huli ka, ticket ka. May dadating na lang sa'yo na sulat. At yung sulat na yon, magkano halaga nun? 3,000, 6,000, depende kung gaano kalala yung sitwasyon o yung pagkahuli mo. So talagang, ito yung mga dapat alamin ni Diwata. Marami pa siyang kakainin na bigas, mga kapengyo, no? Na kung saan, ang dami niyang inaasikaso, marami na rin siyang branches, no? Yung branches niya, mula dito, Metro Manila, may mga ganito na. So, madami siyang inaasikaso, busy tao na siya, tapos tumakbo pa siya, no? Yun yung mahirap dito. Pero sabi ko nga, sa mga nakaraan kong reaction video, lahat ng tao may pangarap na pwede nilang abutin yung pangarap nila. Pero kailangan din, nakapokus tayo, no? So, yun yung sinasabi rin dito ni mga gago. At ito naman, nakikita ko kay mga gago, wala naman siyang masamang sinabi kay Diwata na kung saan parang pinapayuhan lang lamang niya ito na talagang ayusin niya. Hindi pwede yung basta-basta lang dahil maraming sisigaw ng mga vendors dito na hihingi ng tulong sa kanya. Paano kung yung pasensya niya wala na? Ang problema, maraming nakatutok na sa kanya dahil nasa gobyerno na siya. Yun po yung mahirap dito at alam naman natin pag pumasok ka ng politician, lahat ng kasiraan, lahat ng butas, bubutasan ka talaga dyan. Lalong-lalo na yung kalaban ninyo. So yan, mga kapengyo, kung gusto nyo mapanood yung full video nito, puntahan nyo na lang kay mga gago WhatsApp men. At kung kayo nga tatanungin ko ano ang masasabi nyo dito sa pagtakbo ni Diwata ngayon 2025, comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo, mga kapengyo, at lahat po yan mga basa ko. Maraming salamat, mga kapengyo, at kita-kita lang tayo sa susunod kong reaction videos.